Hi guys, I'm JL. I'm Shy, and we're here with Kate. Today we're gonna talk about love. Lust. And loss. Okay. Okay. So actually this podcast, medyo iba-iba yung topic niya. Sometimes Okay. it's about career, sometimes it's about your heartbreak. But we found that most of the people really care a lot about love, the good and the bad of love. But for you, Kate, have you ever been in a relationship? Have you been saving yourself and not wanting to be in a relationship? What has been your experience in that realm? I've been in 3 relationships in the Mm. past. 1 year, 2 years, and almost 1 year. Okay. Pero naging single ako for 2 years bago ako pumasok sa relationship again kasi I date to marry. So, kapag ka may ka-talking stage ako and wala akong nakikita na parang potential na magiging partner ko, okay, talking stage ka lang. Sineset aside ko lang talaga na ganun kasi ayokong pumasok sa relationship na alam kong short term lang. Anong age ka ba nag-start magka-relationship? Bata pa ako noon eh. Parang high school ako noon eh. No Parang judgment. No judgment. 17. Okay lang. Matanda na nga yan eh. 17? Ako nga 14 eh. Ikaw, Shy. I don't even know. First boyfriend, sabi na natin grade 8, mga 15. Yeah, that's Ah, fine. that's Diba? fine. Normal 14, naman. 15, 17. High school. Late bloomer ka. High school. Where do you usually meet them? Nagda-dating app ka ba? No 17 ka na? No. Kaklase ko siya. Ah, okay. Okay, na normal way. Yeah, normal way. Kaklase ko siya. Tapos, 1 year niya akong gusto ligawan. Wow. Eh, ayoko. Kasi tropa kami. Tas Pero ang gusto mo talaga yung ligaw concept. You believe in it? Yes, I believe in it. But at the same time, syempre, kapag alam kong gusto ko talaga yung tao and also kapag alam kong may potential nga talaga siya, o sige, go. Pero, ang twist niyan, 1 year niya akong niligawan. Tapos sa relationship namin, 1 year din, 6 months niya ako niloloko. Oh, So start pa lang? Hindi, yung start ng 6 months, okay. Tapos the rest of 6 months, niloloko niya ako and I let him. What do you mean by Oh loco? my Like he God. had a different girl? Yeah. And you let him in what sense? Kasi, di ba uso yun kapag high school, Oo. na-open ko yung account, mga Okay, ganyan, oo. na-open ko yung account. Tapos, pagkakita ko dun sa account niya, may nagpa-pop up na name, tapos nawawala. So, ibig Okay. sabihin, after niya dinidelete niya. Oo. dinidelete niya, yes. So, ganun yung nangyari, nahuli ko siya. Sinabihan mo siya. Yes, tapos ka-coolmate pa namin. Tapos Oh, ano diba? sinasabi mo? Ah, it's okay. I forgive you. Nung una, syempre, matigas, pagmamatigas. Tapos maya-maya, ako na yung lalapit, bumalik ka na, ganyan. Hinabol mo. Oo, naghahabol ako. Tapos sinabi niya, syempre bata pa, high school Oo, eh. oo. Bata pa, enjoy yung kabataan, ganyan, Look, ganyan. Yan yung justification niya. Yes. Bro. Tapos ako, sabi ko, bumalik ka na lang kapag tapos ka na. Grabe naman. Nung sinasabi mo yon at bumalik siya, did you feel good or nandiri ka ba sa sarili mo na, hala, ba't pinayagan ko to? Nung time na yun, hindi ko siya talaga naisip. Kasi gusto ko lang yun at yun. Kasi yung parents ko, 16, 17, sila na. Tapos, yung mga tito-tita ko, ganun din, nag-start talaga sila ng relationship, Oo. bata pa. Tapos sila na talaga long term. So, iniisip ko, as a hopeless romantic, ganun Yun na din yun. ako. Oo. So, ayun, hindi pala. Ang hirap pala na your parents are a really good example Oo. of what a couple actually. is. Tapos malalaman mo in this generation, Medyo. hindi na pala uso yung ganon. Yes, sobrang. Yung sinabi niya nga, naging hopeless romantic siya. Kasi Oo. yun na yung nag-engrave sa utak niya na, yung high school love is yung Oo. forever ko na, di ba? Kaya as much as possible, siguro go na go siya na, ay sige, go lang. Ah, normal to, ganun naman si mommy at si daddy. Oo, kasi hindi ko din in-expect 1 year nanligaw eh. Oo. Pinipilit talaga, di ba? Tapos biglang ganun yung gagawin. Oo nga. So, since niligawan ka ng 1 year, do you believe in grand gestures? Nagawa na kasi sa akin yan, tapos wala din. What do you mean? What do you mean? Nagawa na sa akin yan eh. Nag-propose sa harap ng madaming tao, tapos at the end, Saan siya nag-propose? ha? What do you Propose mean? na, will you be my girlfriend? Sa Okay. harap ng madaming tao. Ano, saan yun? Saan to? Basta sa sa dati kong show, reality Mm-mm. show. Alam mo na yun. Pero it didn't work out. Yeah, it didn't work out. Why did it not work out? He fell out of love. Niniwala ka ba dun sa saying na I fell out of love? Personally, hindi. Well, may mga signs na din kasi. Few months back, Oo. nag-a-ask na ako, bakit hindi ka na ganito? Bakit hindi ka na ganyan? Bakit nagbago ka na? Hindi na siya consistent unlike Yes, yung as, before. as in hindi na talaga. Tapos Okay. every single month, hindi ako nangaaway.
as a girlfriend, di talaga ako nang away. Bait Parang naman. Can't be me. sinasabi ko ng ayos talaga sa kanya na, ay, hindi ko nagustuhan yung gantong salita mo, yung gantong action mo. Tapos sasabihin niya, okay, I will try to work it out. Okay. Tapos, wala, bumabalik pa din sa dati. Ano ba yung mga ayaw Give mo? ako ng give nandyan. Kumbaga, kung ano yung treatment niya sa akin, na gagawa niya din sa iba. And also, parang nagiging magtropa na lang kami in a relationship. Nagiging routinary na lang lahat. O magkikita kami, tapos ganun ulit yung gagawin namin. Magkikita kami for work, tapos after nun, wala na. Feel ko yun yung sakit ng mga long-term relationship. Kapag naging kampante na sila sa isa't isa, hindi na nagpaplano ng date, Oo. hindi na nagiging gentleman or sweet. Just because nandyan ka naman akin ka na there's no need for me to pursue you anymore. Oo. Nagiging lazy relationship na siya. Oo. For the sake na magkasama na lang din kayo, for the sake na sabihin nyo na, kami pa. Yes. Pero, ang nangyayari nun, parehas na kayong bored out of your minds na wala na kayong ginagawa exciting. Naniniwala ba kayo dun sa sabi nila, kahit kayo na, gusto mo pa din na nililigawan ka pa rin? Dapat Yes. naman talaga actually ganun, di ba? Kahit ilang years na kayo, kasi nagka-relationship ako na a few months. Nagka-relationship din ako na 6 years, right? So, regardless of kung ano man yung length, dapat may constant factor of pursuit. Para lang hindi mo maiisip ng partner mo na kampante ka na nag-settle down ka na. Okay naman na naging comfortable na kayo sa isa't isa. Kasi feel ko yun yung goal nyo in a relationship Oo. Pero kung to the point na wala ng effort, wala ng spark, Oo, Diba? yun. Ubus na yung sweetness nyo sa isa't isa. Ginagawa nyo na lang for the sake of, sige, kasi gusto niyang ganito yung nangyayari. Tatanungin ko kung kumain na ba siya. Parang always, ganun lang. it's just a routine. Oo, Nagiging routine. chore na lang. Oo. Parang nagiging chore na lang lahat. Sabi nila, there's 3 things you should do. Try new foods. Every month, mag-try kayo. New foods, new place. Sabihin na natin kung hindi man yung ibang bansa, ibang lugar, ibang park, 'di ba? Somewhere. Or the other one is a new hobby that you can do together. Reading a book, magtahi-tahi kayo kung anong painting, 'di ba? So parang at the end of the month, meron kayong mapag-uusapan na bago niyo nagawa. Parang hindi kayo magiging stagnant na yun lang yung ginagawa namin together. Yeah, feel ko ginagawa nilang excuse minsan yung, wala kasi akong pera. Kipit kasi ako ngayon, babe, medyo wag muna tayo. But like, even if you don't have money, Bakit? you can put... Tawan. Sorry, babe, babayaran ko pa kasi yung views ko Even if wala kang pera, you can still find... Not ka tumatawa. Diba? You can still find a way naman to get around it and to show that you still care. Yeah. So, nung sinabihan ka ng, I fell out of love, what did you think about that? Did you agree to it? Did you just give a silent treatment? Ano ginawa mo? Talagang inopen up ko yung feelings ko. Vocal kasi akong tao. Na kapag sinabi mo yun sa akin, okay lang maiintindihan ko. Kasi yun yung perspective mo dun sa situation na sinabi niya din sa akin na ilang buwan niya na daw wino-work out. Yung... Relationship niyo? Yes. Did you feel On it? his side. Yun siguro yung time na nag-a-ask ako sa kanya, bakit ganito ka? Bakit ganyan ka? Oo. Yun pala, nagsa-start na pero hindi niya sinabi sa akin. Hindi kayo nag-communicate So, hindi man together. lang niya Yes. sinabi from the start na, Yes, hey, from the babe, get- I'm not feeling... Yeah, wala. He'd rather just leave all of a sudden. Ano naman na-feel mo nung nangyari yon? Hindi kami kasi nag-aaway. Hindi kami masyado nag-aaway. May mga relationships kasi, di ba, na kapag ka nag-aaway, ayoko na sa'yo, mag-break na tayo. Oo, ganun Yung naman. mga ganon. Oo. Mag-break na tayo, maghiwalay na tayo, not gonna work out. Mga ganyang bagay. Hindi kami naggaganon. So, kasi same kami na kapag ka may something, nag-usap lang kami casually as a friend, as a best friend na hindi ko gusto ganito, ganyan. Then afterwards, okay, tanggap, then work on it. Tapos, never niyang binring up yun sa akin. So, one time, big time siya. Okay. Oh. One time, big time, before kami mag 1 year. Alam mo yung ginagawa ng ibang tao na you move on while you're in the relationship. Yes. Pero, yung iba naman kasi, sinasabi nila na hindi na sila okay. Mm-mm. Yun yung mas katanggap-tanggap eh. Oo. Na kapag sinabi mo, di ba, in the first place. Kasi, syempre, yung partner mo, mag-e-expect na, baka hindi na kaya, okay, sige. At least Tatry may ko nagawa din. ka. Oo. Or at least you had a chance to fix it. Pero parang ang ginawa niya is, ayoko na, tama na. There's no going back. Hindi ka na niya binigyan ng time na... To fix it, to change it. Oo, kasi yung sa side niya, akala niya,
inaayos niya yung sarili niya without you knowing it. So, anong nangyari dun? Ikaw yung left in the dark without anything na para man lang magkaayos kayo together, di ba? For me, it sounds very unfair and parang betrayal na din siya. Kasi all those months, let's say tayo, habang nagde-date kayo or nagde-date tayo, yun na pala yung iniisip mo. You were slowly unloving me, detaching from me, and not including me in your future na pala. Siyempre, of course, your day-to-day, that's what you talk about. Your day-to-day, you plan. Yun pala, all this time, it was all a lie. So, nung sinabi niya yun, ano ang ginawa mo? Siyempre, naiyak ako. Na-hurt ako. Tapos tinatanong ko siya bakit. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Kasi hindi ako nakapag-ready. Pinakaayaw ko, sinabi ko to sa kanya, pinakaayaw ko sa relationship, yung magiging tropa na lang. Fear ko siya. Kasi ako, as time goes by, I love that person more. Hindi ako yung ma-attach bigla. Yung sobrang bilis ma-attach, it takes time talaga for Slow me. burn. Yes, slow burn ako. Tapos, syempre, nandun yung tiwala, nandun yung plans mo, the future. As time pass by, love grows deeper for me. Tapos, ganun pala yung nangyari. Sa kanya pala, baliktad. Pawala Sabi ng niya yun? pawala. Or na-feel mo lang yun? Na-feel ko. So, ayoko yung ganun. For example, Jaiga. Di ba yun yung reason nila? Fan nila ako before eh. Nung nakita ko yung reason ng breakup nila, na naging parang tropa na lang, naging routinary, sabi ko, ayoko ng gantong relationship. Takot ako sa ganito kasi alam ko, lugi ako. At the end of the relationship, lugi ako. Lugi talaga. So, biglang, yan na yung fear mo, hinain sa akin. Kaya nga. Nag-drop ng bomb na lang. Kahit sinaktan ka, humabol ka ba? Oo. Yeah. Instantly or One day after. Ang sabi mo Hindi sa ka muna kanya. One day. Parang. Siyempre, personal kasi kami nag-break. Okay. okay. Tapos, syempre, sabi ko sa kanya, ayoko naman na nagsistay ka kasi naawa ka lang. Tapos, kinabukasan, I took it back. You were just like, hey, hey. I didn't mean that. Can we try again? Or were you like crying, begging? What does it look like? Kasi I feel like all of us kind of habol in different ways. Nung time na nag-ask ako sa kanya ulit ng chance, hindi ako umiiyak. Sinabi ko lang talaga sa kanya, personal pa din. Sinabi ko pa din sa kanya na baka kaya pa. Nakatingin talaga ako sa... kanya to say that. Nakatingin talaga ako sa kanya. Parang ganito, baka kaya pa. Ano sabi niya? Hindi na daw. What the fuck? Kitang-kita ko Honestly, din like, sa who does he mukha think niya. he is? Wala siyang main reasoning nung sinabi niya yung I fell out of love. There's no real reason behind Wala. it. I think that hurts more kasi like, gagawin mo na lang, ano mali sa akin? Ano Oo. ginawa ko? Where did I Ang go daming wrong? questions, sobrang daming questions. Pero, namayagpag pa din sa utak ko na, hindi ko yun deserve eh. Okay. May rule kasi ako, di ba nga naloko na ako before, Mm-mm. ganyan. May rule ako sa sarili ko na kapag ka na-question ko yung sarili ko, kung deserve ko ba yung treatment na ganito, aalis na ako. Kasi hindi ko matatanong yun sa sarili ko kung deserve ko siya eh. Okay. Di ba? Mm-mm. So, nung time na nag-a-ask ako sa kanya, bakit nagbago ka na? Naiisip ko na yung question na yun. Mm. Pero give pa din ako ng give ng chance. Okay. Hanggang sa nag-break kami, naghabol ako ng mga 2 weeks, ganyan. Okay lang. 2 weeks okay pa lang. pala 2 yun. weeks lang pala. 2 weeks Isang lang. month lang ng sahod yun. Nag-ask ako sa kanya na wag mo na sabihin sa iba. Oo. Ayoko munang sabihin sa parents ko kasi ayokong madama yung parents ko eh. Oo. Ayoko kasi na ganun eh. In a relationship, hindi ako nagkukwento sa ibang tao kung ano yung nangyayari sa relationship naman. namin. Kasi papangit yung tingin ng ibang tao Oo. sa partner mo. Exactly. So, I kahit don't maging want okay na that. kayo, Oo. let's say if me and my partner fight, and I tell my friends, I tell sila shy. Kapag naging okay na kami ng partner ko, medyo na-stain na yung image at Yes. reputation nila. May mga times na kailangan mo talaga i-share eh. Pero But for not me, as like much the as possible, super. You keep things private. Oo. And once you put it out there na, nag-break na kami, or iniwan niya ako parang, gago, toxic. Huwag na yung magkabalikan. Pag yan, Oo. nagkabalikan, Oo. what a piece of shit. Diba? There's so many things that people can say. Tapos lalo na kapag dinamay, kunyari sabihin na natin, legal kayo, lalo na tas in-involve yung family members, parents, sisters, siblings, di ang mangyayari niyan, it's either, ang kakampihan nila is yung anak nila, or yung kabilang partner. side, di ba? So, hindi mo talaga alam kung sinong magiging talo o panalo dun sa situation kasi lalo na iba yung thinking nila sa relationship nyo kasi wala naman sila dun sa mga pinagsamahan nyo, di ba? So, okay din nga na hindi mo nga sinabi yun sa ibang tao muna.
nag-ask ako sa kanya na wag mo na sabihin kasi baka iniisip ko baka kaya pa. Mm-mm. Kasi once na sinabi ko sa parents ko, There's wala no na. going back. Ayoko Mm-mm. na. Mm-mm. Kahit pumasok ka ulit sa buhay ko, magabol ka, wala na, ayoko na. Kapag nasabi ko na sa parents ko. Kasi yung parents ko, talagang tinatanggap nila kung sino yung tao na gusto ko. Mm-mm. Wholeheartedly nagiging anak to the point na ganun na. Mm-mm. So, Nahirapan ka mag-move on? oo. Naka-move on ka na ba ngayon? Yes. Okay. Kasi, promise, naka-move on na ako. Promise, naka-move on na ako. straight to the camera. Promise, naka-move on na ako. Kasi first boyfriend ko yon na pinakilala both sides of the family. Okay. Mother side, father side, as in buong angkan. Mm-mm. Kasi kilala siya, hinahanap siya every time may gathering. Ba't di mo sinama si ganto? Also, si they ganyan? actually liked him. Yes, sayang moment. Oo. Bakit ganun mali pang tao? Oo. Did you ever feel like magkaiba kayo na outlook in life? Or ng Yes. work ethic? Yes. What do you mean? Parang 3 months or 4 months in the relationship, bigla niyang na-open up sa akin na ayaw niya daw sa kasal. Oh my God. Oh, damn. That is like, no. Okay, go ahead. Sabi niya ayaw niya daw Listen, we sa don't kasal. judge. Kasi, ano daw, Magastos? puro broken family yung nasa paligid niya. Kumbaga product siya of A broken what happened sa marriage. But you're a product of a successful Yes, marriage. yun na nga. Kaya, ang goal ko talaga is date to marry. Mm-mm. Oo. And hindi ko naman deserve mag-settle sa tao na hindi kayang mag-commit sa akin Oo. ng sacred, holy na Exactly. kasal. Kahit sabihin nyo mag-live-in kayo, magkaanak kayo, pero hindi kayo kasal. As a traditional Mm-mm. person, even if I'm like gay, right? I still believe that Oo. you still need to get married to show your purest intention Yes. and your purest commitment. Totoo. Don't you talk about that during the legal stage or you only talked about it nung kayo na? Sinabi ko sa kanya na date to marry ako. Tapos sabi niya siya din. Tapos nung kami na, sinabi Biglang niya, nag-iba yung ano Yes. niya. nag-iba. Oh my God. That is just, That's the ultimate form of betrayal. medyo hinok ka niya to be with him. It's so Just deceiving. with all, yeah. Parang yun yung mga words na Sinabi niya lang Sinid niya kung ano sa'yo. gusto mo marinig. marinig. Yun nga, yun eh. Oh my God. Kaya nakakatakot mag-open up ng mga fears mo, ng mga kung anong gusto mo. Kasi sarili- gagamitin niya yun as ammo to Yes. get you. But then, at the end of the day, di pala niya, he doesn't actually mean it. Sinabi niya lang yun kasi yun yung gusto mo. Oh, actually, hindi Ako pa din. yun nangyari sa akin. Pero like, shit, girl, that is... Actually, yun pa lang, kapag sinabi yun sa akin, hindi ako, I'm not gonna say, it's okay, I can change you. Oo. Superhero. Oo, martyr. Martyr? Delulu ka na, hindi ka na superhero to do that. Kapag may mga ganun, there are certain things that you don't have to convince your partner. It's just not the right fit anymore. Prinsipyo na yan eh. Mm-mm. Tapos sinabi ko, ano yun? Paano yun? Magjojowa ka lang? Habang buhay, magjojowa ka lang? Mm-mm. Sabi niya, oo. Companionship, partnership. Roommate Habang lang pala buhay? hanap. Habang buhay, companionship, Grabe. partnership. What about Grabe. kids? Ayaw niya. Girl, thank you na binraykan ka niya talaga. Wag ganun. Gusto mo ng kids. As of the moment, hindi ko nakikita yung sarili ko kasi nakakatakot magpalaki ng anak. Actually, totoo din. Okay lang. Valid. Pero siguro, pag mga Kaya na. kaya na, financially stable na, mentally stable na, Real. physically okay na talaga, Mm-mm. lahat talaga ng aspect, siguro oo. Mm-mm. Okay lang yun. Normal naman na yun sa atin lahat ng generation Oo. natin. Like, Pero mahirap kasi na you're open to it, but the other person will not let it happen at all. Or is already closed doors. Wala pa nga nangyayari. Mm-mm. At sobrang close-minded naman niya. Or I don't know. at saka it's Yun yung main disconnect nyo. Marriage and kids. Mm-mm. ano pa? Work ethic ba? Both are the same? Because I feel like you're very hardworking. Yes. Parang may pattern siya na magko-commit siya sa something tapos hindi niya itutuloy. So, parang sa'yo. Parang sa'yo. Oo, yeah. Parang sa akin. Parang So, sa like, akin. Yeah, parang sa akin. Back to me, reverse. Yeah. Oo, ganun siya. Oh my God. Kahit sa mga business ventures. Okay. Yeah, ganun din siya. I don't So, even know the feeling guy. I ko- hate him already. Feeling ko, pattern na talaga. I don't even know him. Di mahirap yun eh. Kasi like, I see you. I don't fully know you, right? But I already see you from afar that you're very hardworking. Mm-mm. That you're a go-getter. Mm.
So I would assume ang gusto mo sa partner mo, mas masipag kaysa sa'yo, mas dedicated, knowing that he's a guy. I mean, not to give traditional roles to people but siya dapat nagbibigay ng motivation, siya dapat yung nagli-lead ng relationship, not ikaw yung mothering Yeah. the whole thing. Is that what you felt ba? You felt like you were kind of leading the relationship? Parang sa lahat ng relationship ko, oo. Yung ba gusto mo? Hindi. Ah. Ewan ko, yun yung napupunta sa akin. I get you, girl. Hindi ko I naman- get you. Hindi ko naman gusto yung mga ganong lalaki, pero ganun yung napupunta sa akin. Nagde-dating app ka ba? Hindi. So lahat, all through organic Yes, means. gusto ko kasi personal ko siya nakikita. Okay. Na-observe ko kung paano siya gumalaw, kung paano niya itrato yung mga tao sa paligid niya. Mm-mm. Kasi may mga guys ako na na-meet na sinisigawan yung waiter. Okay. Tapos, kapag yung mga guard tinitingnan ng masama, yung Mm-mm. ginajudge yung mga dumadaan, kailangan bang maging ganyan na klase ng tao? Wala Parang ka ang taas ng tingin niya Oo, sa sarili niya. mataas ang ihi. Mm-mm. Oh, that's what you call it. Okay. Yes. Actually, first time ko Actually, first marinig. time. Ay, sorry! Sorry! Mga aircon viewer pala ko. Hindi. Te, ako hindi. Pero ang pangit kasi nung ganun. Kasi kapag ganun yung ugali nung other person na nakikita mo, if ever, mapapaisip ka na talaga kung gugustuhin mo siya in the future eh. Alam mo yung bababa yung pasensya nila. Lahat sinisigawan. Most likely, kung kaya nilang gawin yun sa ibang tao, Kaya hindi nila man sa'yo. gawin. Oo. Tataas ang kanyang boses, mapagbibigatan ang kanya ng kamay. Hindi siya fit for you. And I feel like pinakamahirap is your dad is the greatest example of the man that you want. Yes, actually. But the man that you can get is nowhere near your dad. Yung tatay ko sobrang haba ng pasensya nun. Kinakaya niya yung kaartihan ko. Oh, di ba? The care and love that your dad can give, hindi kaya pantayan ng partner mo. Parang mas mahirap yun kasi like, for us normal people, we don't really have Actually. a standard to live up. Mas mahirap pa sa'yo na the standards are already set so high. Yung mga nami-meet mo, their quality of life, their effort, their characteristics are so low. Ang laki ng gap that you have to mend. Sobrang grateful ko nga actually kasi hindi naghiwalay yung parents ko. Ano naman? Kasi bata pa lang sila, 18, 19. Oo. Grabe. Nagkaroon na sila ng si kuya. Oo. So, okay. syempre, di ba kapag kabata, Oo. before, madalas talaga nagiging separated. Pero, hindi, they choose to be together Oo. hanggang ngayon. And they're married. Yes, they're married. They're loyal, committed to each other. Araw-araw sa bahay, naglalambingan pa din. Talaga? Oo. Cute naman nun. Nagkukulitan pa din sila. Oo. Kaya ganun yung goal ko sa relationship. May foundation kasi sila na mag-best friend sila at alam nila na mag-best friend sila pero partners pa din talaga sila in Oo. life. Di ba sabi mo, your ex, his family isn't like that. But if yung partner ko, ganun yung family niya na loving, I would actually want to marry into that and be part of that. Manghihinayang ako na iniwan kita plus yung family mo na is an ideal picture of what love should be. Kung ako yun manghihinayang ako na not just you na wala ko, but the entire family. Oo. Because I don't have that. Kasi tinanggap ka nila ng buong buo Oo. and in-accept ka nila sa mga gatherings, lahat ng everything na connected between the two of you. Tapos, at the end of the day, hindi niya pa din maiisip to even reconsider na build a family or even marry you. So, dun pa lang, makikita mo na set and fix na siya with that na ayaw niya. So, ang pangit lang nun. Do you think social media affects your relationship? Yeah, sobra. Bakit? Kasi nandun yung work namin. Andun yung... Wait lang. Basta andun yung work namin. Siyempre, kapag ka gumagawa ng videos together, nagbo-boom, Oo. umaangat yung algo ng accounts. Correct. So, minsan naiisip ko, ginagawa na lang for content. So, nawawala na yung true intentions. It's more of like a personal thing. Kumbaga wala ng essence yung relationship. Parang partnership na lang siya for work. Naging ganon. Parang love team lang talaga. At the end, yeah. Towards the end of the relationship. Doon yun na feel ko. Tapos kapag ka nagyayaya ko lumabas kami, sasabihin niya, oh tara, yayain natin si ganito. Ay, gusto mo Na may friend kasama. namin. Hang out? Walang date? Bakit? Hindi ko alam. Mas gusto niya na may kasama kaming ibang tao kaysa sa kaming dalawa lang. Doon ko talaga din na-realize na,
tropa na lang ako neto. Oo. Constant ka na lang niya. Kasama ka na lang niya lagi. You didn't think it was ever cheating? I was supposed to ask that, but Yeah. go. Did you ever think that there was any cheating that happened? Hindi ko alam, pero feeling ko naman wala. Kasi kami yung type na hindi ko alam password niya, hindi ko na-open yung phone niya. Oh. Pero kapag nagpo-phone siya sa tabi ko, nakikita ko naman, wala naman. Pero yun nga, hindi kami nagche-check ng socials ng isa't isa, yung phone ng isa't isa. Do you think you should be able to do that? Or hindi ka ganong type? Dapat, kapag ka nasa relationship ka, kung wala kang tinatago, cellphone ko, sige, Bakit? hawawa ko sa'yo. May... Pero, Hindi. hindi siya ganun. Kumbaga, he respects his privacy. Oh! He values his privacy. Help. Kahit na Okay. ako na yung kasama niya. Oo. I feel ko kung jowa mo yun, to a certain extent, you need privacy. Aha. But your partner should have access to it. Oo. Just for like transparency naman. Hindi naman kailangan, akin na lahat ng password mo ilagay mo yan sa phone. But at least have access to it. You know you're open. You know you're guilt-free. But laging hindi. Hindi naman, may mga times na kapag halimbawa, say, may pinapakita siya sa akin, doon ko lang nahahawakan. And hindi ako yung type ng tao na nangungulit at saka yung kapag hinawakan ko yung phone, Nag-snoop ka. nagkakalikot na ako sa ibang apps, Oo. ganyan. Ay, ganun ako Hindi. ng bata ko. Messenger, camera roll, yung mga hidden pa sa Oo. camera. Nung bata Ay, ko. actually, oo, ako Diba? din, na high school. Oo, Oh, di ba? diba? Ngayon Check ko lang nga. na matanda na ako, medyo okay, just do whatever you want. Oo. Pero kailangan ko ma-feel na if I ever get your phone, wala akong pake. Mm-mm. Hindi Hindi yung yung- kapag kinuha ko, huy. Oh, alam mo yung on guard sila sa phone nila na most precious thing yung nasa loob na ayaw nilang makita mo yung laman ng phone. Like, I don't mo. need your password. Gusto ko lang minsan ng transparency na, Mm. can I get that? Mm. Are you willing to show me? At saka assurance din kasi Oo, totoo. Oo. na wala kang kausap na iba, Mm-mm. na yung partner mo lang. Mm-mm. Nagkahinala ka, may mga pinagselosan ka ba or something. Girls instinct yan eh. Hindi naman yan binabaliwala. Bigla kang sinaltek kasi feel mo talaga meron. May mga times na kapag ka nasa social event kami, kapag ka madaming tao, tapos nag-iiba yung presence niya, bigla siyang mas nagiging energetic kaysa sa normal. May Oo. mga ganong moments. Oo. Tapos, may mga moments naman na kapag ka ibang tao yung tumatawag sa kanya, naririnig niya agad. Tapos kapag ako na yung tumatawag sa kanya, hindi Hala, niya masyadong Selective naririnig. hearing siya. Hindi, that's so painful. Kasi when you see your partner being happier, being more excited, kapag sa ibang tao, pero sa'yo hindi. It all goes back to you thinking, ano mali sa akin? Ano kulang sa akin? Ano ginawa ko? Ayaw niya. You always feel that way? Do you always doubt yourself? Sa sobrang pagka-understanding ko kasi, iniintindi ko talaga siya eh. Okay, sige, okay lang na maging tahimik ka when you're with me. Kasi komportable ka, na ako yung comfort zone mo, Oo. na hindi mo kailangan mag-exert ng sobrang effort para kausapin ako, yung mga Oo. ganong bagay. Pero, syempre, nakaka-hurt talaga na makita yung partner mo na may mga bagay siya na ginagawa for others na hindi niya ginagawa para sa'yo. I was once like that din. Yung you're giving reason sa actions nila. Ikaw na mismo yung Ginajustify nag-justify. mo. Ginajustify Ginagaslight mo. na lang ang sarili. Oo. Ikaw, Delusional eto mo, tawag ayun. doon, be. Ayun nga, parang ikaw na lang nagbibigay ng reasoning sa mga actions nila para ma-justify sa sarili mo na, okay lang naman yun kasi ganto ganyan. Pero, pag narinig mo siya sa ibang tao pala, oh my God, gano'n pala yun? That's me. Ganun pala Oo. ako katanga. Oo, You know? kaya hindi nga talaga tama. I know, kapag gusto talaga ng person, firm believer ako na if they wanted to, they would talaga. Kung gusto nila ipakita sa'yo na natutuwa sila sa presence mo, they would do it. Pag gusto nilang iparamdam na love ka nila, they would do it talaga. Kasi kapag iba yung presence nila towards you and like other people, ang iisipin mo talaga is, wala ka bang gana kapag ako yung kasama mo? Diba? Actually. And they don't leave you questioning your worth, questioning if totoo talaga yung intentions nila. So, do you feel that you are ready for a new relationship or you're not open to it? I'm open na, I would say. Kasi talagang na-accept ko na yung fact na hindi siya para sa akin.
So, naka-move on na ako, naka-move forward na ako. Dati kasi, talagang sinastuff down ko lang lahat ng pain. Nagtatrabaho ako, sige, kuha ko lahat ng trabaho. Binubugbog ko yung sarili ko sa work para hindi ko maramdaman. Pero, nung time na yon, na-realize ko, you need to feel in order to heal. True. Talagang inupuan ko 1 linggo, umiiyak ako, hindi ako kumakain, sobrang pumayat ako. Pansin ko nga. Sobrang pumayat ako, sobra. To the point na pinapagalitan na ako nila daddy. Ano ba ang payat mo na, kumain ka naman? Tapos nung nagkagana na ako kumain, doon nila nakikita na, okay, sige, yan, anong gusto mo ulam? Ganon sila, ganon sila. Lahat ng tao na nasa paligid ko, they're really supportive kung ano man yung decision ko in life. And yun, isa din talaga yun sa nakahelp sa akin na okay lang kahit ganun yung nangyari. At least, you still have yourself, hindi ka nawala. Hindi ka nalugmok ng ilang taon. Hindi ka yung sa bahay ka lang, nakastuck ka lang sa bed, yung umiiyak ka lang talagang ganon-ganon. Sorry. Pero firm believer ako na when you're heartbroken, when somebody leaves you, when you feel all that pain, it's better for you to just keep repeating it to yourself. Yes. Keep repeating it to yourself, to other people. I know medyo nakakaumay yun for your friends, pero it's gonna come to a point na kapag inulit-ulit mo yung story, inulit-ulit mo yung kwento, inulit-ulit mo kung saan ka nagkamali, kung saan siya nagkamali. One day, kapag kinuwento mo ulit siya, di na siya ganun kasakit. Kaya sobrang thankful ko sa best friend ko si James. Madaling araw, umaga, hapon, gabi, nagchat-chat ako dyan, nagrarant ako sa kanya, napaka-random talaga. Minsan paulit-ulit na siya but sometimes you just need to get it out of your system. Since your last relationship was very social media centered, sa next relationship mo, mas gugustuhin mo bang out there or medyo ilo-low-key mo na siya? Low-key na ako. Trauma na siya. True. Trauma na siya. Ayoko na. So ayaw mo na ng mga influencer, ayaw mo na ng mga showbiz people, gusto mo non-showbiz? Depende sa kung sino yung dadating, pero keep it low-key. Pero not a secret. Oo, totoo. Sabi nga nila, casual postings, alam mo yun, hindi mo binobombard lahat ng everyone. Hindi siya for content. Oo, Yes. hindi siya for, brands. For so, views. every time na mag-check sila sa'yo, sila pa din. Yung, alam mo yun, yung parang nakakatuwa na makikita nila na hindi naman kayo nagpo-post lagi. Pero hindi nga secret. Hindi mo tinatago na in a relationship ka. Which is best part. Pahinga mo na yun after a long time na akala mo the whole relationship was just a cargo ng work mo. Being exposed kasi sa social media, nakakadala. Kasi, ay, gusto nila yung ganito, o sige, bigay natin. Hanggang sa buong relationship nyo, maging ganun na lang. For the people na lang. Oo, for the people. Fan service. Oh my God. Parang service ganun. nga talaga. Kumbaga, parang ganun yung ganap niya. So, From all of your relationships, not just this one, from all of your past relationships, what's something that you're still healing from? sobrang hirap ko magtiwala. And tinatry ko talaga na magtiwala. Not just sa love life. Kahit sa friends or the people you interact with. Sobrang hirap magtiwala kasi hindi mo alam na in just a snap, they will turn their back against you. O kaya, they will flip you over. Bigla na lang may maririnig kang kwento na hindi naman nangyari. Pero yun yung pinapakalat nila. Tapos, kung sino yung mga maniniwala dun sa kwento na yun, ibig sabihin nun, ayaw ka talaga nila. Kasi pinakinggan nila, hindi man lang nag-ask kung totoo or something. So, talagang naaano ako sa tao ngayon, as at the moment talaga. Sobrang hirap ko magtiwala. Lalo na kapag yan, may manliligaw. Di lahat gagawin, lahat sasabihin. Di ako agad-agad naniniwala. Kasi baka ganun din yung mga past relationships. That's a double-edged sword though. Kasi ito yung napag-usapan namin before na when I was also hurt after my 6-year relationship, I did the same. I drowned myself in work. If somebody ever came into my life, lahat ng sinasabi nila, I don't believe. Or kapag sobrang bait ng tao, I find a way to push them or block them out of my life. Hindi ko alam if self-sabotage yung tawag doon. Pero ang nangyayari is, because I keep doing that, I prevent my own self from being happy because I'd rather have zero emotions than feel pain. I'd rather be at a very equilibrium state na wala akong naramdaman kaysa I put myself at the risk of being very hurt. That also means you're not letting yourself be happy because you're scared of being hurt. So, at the end of the day,
wala kang mapupuntahan. Hanggang dyan ka na lang lagi. Steady ka lang dun sa gitna. Which is not good as well. I mean, I feel like you can use all the distractions you can. Work, shoots, going out with friends. But at the end of the day, you will still feel empty kasi nga you don't let people in. I feel. Kasi ganun ako for like years. Naging ganun ako for 2 years. Oh, diba? Nung nag-open up ako, Yeah. for 2 years, naging ganyan ako manhid. Tapos nag-open up ako to that person. Tapos sinaktan din ako. So, anong gagawin ko? Babalik ba ako sa ganon? Siguro you have to be more selective nga with the people that you choose. Selective akong tao, pero I managed to pick the wrong ones pa din talaga. Consistently pa. Grabe naman sa consistently. Masyado. Okay lang, same kayo ni Shai. Oo, wag kang mag-alala. Kaya Sinesermonan niya ko niyan Oh my bawat God. podcast namin. Paras kami nagloko, naging tanga. Sa last relationship mo, did you feel na ang dami mong natutunang bago sa sarili mo? Yes. Na alam mong hindi mo na gagawin sa next mong relationship? Yes. Like what? Magiging very aware ka sa mga sinasabi mo, lalo na kapag start pa lang ng relationship. Kasi nga baka gawin sa'yo, baliktarin ka. Okay. Kung ano yung mga kinakatakot mo, gawin sa'yo. Mm-mm. O, trust issues na naman. Gago, ang hirap pala magka-jowa these days because Yes, like sobra. everybody is so manipulative, everybody is so narcissistic na Yeah. what you say is not what you mean. Mm-mm. I feel like that's very evident. Lalo na kung nag-meet kayo through social media, nag-meet kayo through dating apps. Which I get kung bakit gusto mo in person. But like, I met my partner through a dating app. Dating app. We're fine. Na-try ko na mag-dating app before. Oo. Pero hindi siya nag-work kasi online lang. Tagasan? Taga-here lang sa Philippines. Oh, ba't hindi natuloy? Hindi kasi Taga-malayo. ako talaga ma-chat na tao Okay. or pa-video call na tao. Mm. Kapag ka na-meet ko personal, siguro oo. Oo. Pero kapag ka na-meet ko lang online, So you guys didn't bother maybe having a date, meeting up? Hindi na. na-try ko na din siya before. Tapos hindi ko nagustuhan the way they act sa Oo. personal. Okay. Kumbaga, yung moral compass ko, hindi nag-meet sa Oo. kanila. Mm. Hindi kami same ng wavelength. For you ba on a date, who should pay? Siya yung nagyaya, Okay. and nagpapakita siya na gusto niya ako. Oo. Dapat siya. Siya. On the first date or on all dates? On the first date. How about the other dates? Dapat ba a guy should pay or the girl should pay? 50-50? Ako kasi, bakla ako eh. Baklang ba, di ba? Baklang babae. Bakla kami, pero literal na bakla kami. Bakla. babae. Oo. So, kapag ka nasa relationship na, o bigay, tapos sige ako na magbabayad ng pagkain, o sige kapag Cellphone, lalabas. binigyan mo din. Ay, hindi. Di ba? Hindi. Hala, so nagpapaka-sugar mommy ka. Yun na yun, te. Yun na yun. Hindi. O sige, That's okay. it. Point Fine, lang. yun na Period. yun. Feel ko kasi, okay, like, for us kasi, like, Oo. if it's a girl, it's okay. I don't mind. Oo. Like, I would much rather pay for everything if it's a girl. But if it's a guy, since I also date guys, parang kadiri naman, ba't di mo kaya bayaran? Oo. Just because I know na kaya ko both sides. Oo. Just because I date boys and girls. Inisip ko gago kung ako yung lalaki right now. Oo. I would be able to do that. Totoo. So medyo na-off ako Mm-mm. if nag-50-50 sila. But I still offer. Mm-mm. I still offer. Inuunahan ko pa talaga. Mm. Pero kapag in-accept, may times na parang, okay. Pag ako lalaki, di ko yung kagawin. Oo. Like, I wouldn't allow that. Kumbaga kasi parang kung ano yung kaya mong gawin sa sarili mo, gusto mo Oo. ginagawa din ng Oo. person na yun for you. So, okay lang kahit masabihan ka ng high maintenance, kahit masabihan ka maarte. Because at the end of the day, you can maintain yourself. You can Yes. sustain all of it without a man or a woman. So, if masabihan ka man lang ng ganun, for me, di siya offensive eh. Okay lang. Tatay mo nga, kaya to keep up eh. Doesn't complain. Why would other people complain?